At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay chapter 1124 nga tayo at pag-usapan natin yung misteryoso na nag-aabang dun sa may Elbaf. So dito kasi sa nilabas na summary, wala masyadong naidagdag na eksena dun sa nilabas na spoiler kahapon. So marami, mga salitaan o sagutan lang nila ganyan. Pero bago nga tayo magsimula at pakita ko sa inyo itong mga importanteng mga scene dito at saka mga sagutan nila, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito pa nga rin yan magsisimula kay Akainu dahil kinontak niya na nga yung marine base nila doon sa may Egghead. At ang nakasagot nga dito ay etong si Kizaru. So dito sinabi nga ni Akainu na masyadong lousy yung trabahong ginawa nito ni Kizaru at failure siya kasi nga di niya nagawa yung kanyang misyon. Pero eto, sumagot nga ng galit dyan. Etong si Kizaru, sabi niya nga, bakit? Nagawa na ba nito ni Akainu na patayin yung kanyang best friend? At eto, habang sinasabi pala yan ni Kizaru ay nagkaroon ng konting flashback dyan etong si Kizaru. So ito yung time na kung saan kasama niya pa etong si Dr. Vegapunk. At dito nga ay mangyak-ngyak etong si Kizaru habang sinasabi niya yung mga salita na yan. So ano yan, sa galit ganyan. So kaya naman dahil dito ay bigla nagsalita etong si Akainu, sabi niya nga dyan, sorry brother, sabi niya ganyan. So dito ay parang medyo gulo-gulo yung One Piece community natin kasi sabi na brother, so parang ibig sabihin nito kapatid ba ni Akainu etong si Kizaru? Pero sagot nga etong si Kizaru, sabi niya nga dyan, it's too late brat, sabi niyang ganyan. So tinawag ng bata etong si Akainu at yun pa, Sakazuki na yung pinatawag ni Kizaru dito kay Akainu. So hindi na yung kanyang alias. So kaya nga dito nagugulat etong si Akainu dyan sa tono ni Kizaru kasi nga galit na eh. At now tuloy pa nga ni Kizaru kung nagdududa etong si Akainu sa kanyang ability at sa kanyang trabaho, ay bakit hindi pumunta mismo etong si Akainu dun sa may Egghead at siya mismo yung mag-check, sabi niyang ganyan. So yan, gigil na gigil talaga etong si Akainu, si Kizaru dito. At so ayan yung mga naidagdag dito na mga sagutan o salitaan nito nila Akainu sa hanga ni Kizaru. So yun sa tinawag na brother ni Akainu etong si Kizaru, tapos nagsorry pa siya. But then ay pagkatapos nito ay balik tayo ulit dito sa Straw Hat Pirates natin kasi nga nalulungkot etong mga to sa pagkamatay ni Dr. Vegapunk. So etong si Luffy talagang down na down nga siya dyan. Pero may kita nga natin dito na biglang nagising na etong si Lilith at hinahawakan niya dyan etong kanyang earpiece. At so pagkatapos nito ay dito na nga sinabi nila Usopp kay Lilith kung ano yung nangyari. At sabi ngayon ni Usopp dyan kay Lilith na mahirap man sabihin pero si Lilith na nga lang daw mag-isa yung natitirang Vegapunk, siya lang yung nagawa nilang i-rescue. Pero sagot etong si Lilith at ang sabi niya nga dyan na oo, alam niya na kasi nga nasabi na sa kanya. Pero ang tanong ni Lilith ngayon ay pwede raw ba muna na umiyak siya, sabi niyang ganyan. So kaya dito ay talagang umiyak ng husto etong si Lilith dyan. At habang umiiyak etong si Lilith ay biglang salita etong si Luffy at down na down nga etong si Luffy dyan. Sabay sabi na naiinis nga siya kasi nangako pa naman nga raw siya dyan kay Dr. Vegapunk na poprotektahan niya, ililigtas niya lang sila Dr. Vegapunk, pero hindi niya nagawa. At ang dagdag pa nga ni Luffy dito, isa pa naman na siyang Yonko pero wala pa rin siyang nagawa. So kaya naman dahil dyan ay dito nga biglang salita na etong si Lilith at tumigil na nga rin siya sa pag-iyak. Sabay biglang sabi na oo, umiiyak siya kanina dahil nga sa pagkamatay ng mga Vegapunks. Pero etong sinasabi nila Luffy na namatay yung mga Vegapunks ay sa perception lang nila yan, sa isip lang nila yan at yan lang yung description nila. Pero ang totoo, lahat nga ron ng Vegapunks ay buhay silang lahat, sabi niyang ganyan. At ang gustong sabihin nga lang daw ni Lilith dyan kala Luffy na wag na malungkot etong sila Luffy kasi nga di naman daw sila nabigo, nagtagumpay pa rin sila na tuparin yung kanilang pangako. So kaya naman dahil dito ay natuwa etong si Luffy. So ang bilis mag-change gear na eto ni Luffy. So mula dun sa pagiging down na down niya ay eto biglang ang saya-saya niya na. At dito ay nag-celebrate na ng tuluyan itong Straw Hat Pirates natin at kasama nga dyan etong si Lilith.
At din ay pagkatapos nga nito ay dito na sila nagtuloy ngayon sa paglalayag papunta doon sa may Elbaf. At dito ay habang nagpapatuloy na nga etong mga to sa paglalayag ay biglang naisip nga neto ni Robin yung sa patungkol naman dito kay Saul. So kasi diba ay sinasabi nga na buhay etong si Saul at baka nandoon nga siya sa may Elbaf. So umaasa etong si Robin na makikita niya etong si Saul doon na sa pagpunta nila sa Elbaf. But then ay sa dulo nga ng chapter na to ay may kita natin dito na sa may Elbaf, sa may coast nito ay may nagiinom nga dyan na misteryoso na karakter. So dito kasi nakasiluwet nga itong karakter na to kaya hindi pa alam kung sino yan. At ang sinasabi nga ng karakter na to ay Cam. So nag-aabang na ibig sabihin itong misteryosong karakter na to. At then ay pagkatapos nito is yan guys. So hanggang dito lang itong mga naidagdag diyan nga kay chapter 1124. So parang ito na rin. Yan din, di parang ito na rin talaga yung pinaka-summary ni chapter 1124. Pero bago tayo matapos pag-usapan nga natin etong ang misteryosong karakter na to. So marami nagtatanong kung sino etong silhouette na ginawa nga ni Oda. So yung iba iniisip na baka nga ito yung si Saul. Pero sinabi nung leaker natin na parang hindi yan si Saul kasi nga ay di ba pinakita na nga ni Oda etong si Saul dun sa habang nagbo-broadcast etong si Dr. Vegapunk. So dito sinabi nga na although hindi naman pinapakita etong ang mukha dyan ni Saul pero sigurado si Saul etong pinapakita dito yung sa habang nagbo-broadcast nga dyan etong si Dr. Vegapunk. Kaya parang wala na talagang point kung biglang isisiluwet pa ni Oda etong si Saul ngayon. At so ayan ay base sa leaker natin ay hindi etong si Saul yung misteryosong karakter. Pero ang nasa isip ng leaker natin ay baka nga eto yan yung kasama ni Crocus dito sa panel na to o sa cover page na to yung kasama niya mag-inom. So ito matagal na to na hinulaan kung sino itong karakter na to. At now dahil nga sinubas ulit o nilabas ng leaker natin itong idea niya na to ay yung iba sinasabi na hindi kaya eto talagang si Gaban yan. So balik sa eksena etong si Gaban. So gustong makita talaga ng One Piece community natin yung pagbabalik ni Gaban. Pero paalala lang guys na eto ay idea lang ng leaker natin. So hindi naman sure kung si Gaban talaga yung misteryosong karakter na yon. Pero hindi naman yan malabong mangyari kasi alam naman natin na yung sa mga major crews neto ni Goldie Roger parang lahat sila seemingly connected kay Luffy. So etong si Rayleigh nakita nga natin kung paano niya i-train etong si Luffy at tapos na siya ngayon dyan kay Luffy. At maging etong si Shanks ay parang tapos na nga rin yung role niya pagdating nga dito kay Luffy. So kaya ngayon ay sinasabi na baka eto na yung time nga para nga lumabas naman etong si Gaban. At so ayan ay kayo ba guys sa tingin nyo etong si Gaban na nga ba yung nag-aabang dun sa may Elbaf at ano kaya yung magiging role niya naman dito sa Straw Hat Pirates natin. So if ever lang naman yan na etong si Gaban nga ay magbalik mag-appear ulit. But then ay pagkatapos nga nito is yan guys. So hanggang dito lang itong video natin at ayan pag lumabas na itong si full chapter nito ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So huwag niyo pala kalimutan na mag-iwan ng like. So yun lang naman. So lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.